Welcome back to my vlog, kabayan, Buhay Canada. Ito, share ko sa inyo yung mga nalalaman ko. Dahil nandito tayo sa Canada, sa Ontario. Kaya matagal na rin tayo rito. So, sa mga baka may mag-comment kung ilang taon na ako rito. Nasa ano na ako, malapit na mag 30 years. 3 taon pa, 30 years na. 25 years na ako rito sa Canada. So ayan. Pero hindi pa ako nakakautang ng bahay, ganyan, no? Kasi pag may bahay ka, depende sa income mo eh. Kung aprobahan ka ng bangko. Pero yung iba nag-focus eh. Magawa ng paraan para ma-aprobahan ng bangko. Meron akong kaibigan ganyan. Meron pa nga zero down payment eh. Ang binayaran lang attorney's fee. Yun ang kwento ng kumpare ko. Attorney's fee kasi nauso yan eh. Tsaka yung mga rent to own noon. Townhouse, bahay. Yung kumpare ko may bahay yun. So ito lang masasabi ko. Pag may bahay ka, mas marami kang bayarin. Marami kang gastusin. I-maintain mo yung bahay na yan. Dahil dito sa Canada, 4 season. Yan. Magastos pag may bahay ka. Yan, babayad kang nabubulol pa tayo. Property tax. Yan. So yan. Yung iba rito, sasabihin ng ibang Pilipino, nakabili ng bahay. Hindi totoo yun. Yung ibang Pilipino rito, yung iba, pero yung iba nanalo ng loto, nakabili talaga ng bahay. May mga Pilipino rito na meron naman pera sa Pilipinas. Yung iba mayaman, dito na nag-migrate, may bentang ari-arian doon. Nag-down payment lang. Kasi lalo na ngayon, milyon ang presyo ng bahay rito sa Toronto, Ontario. Yung iba nagda-down payment. So may utang ka pa. Naka-house loan yan. So meron naman din project yung gobyerno ng Canada, first time home buyer. Yan, pwede ka umutang. May inatinang kami niyan ng misis ko. Pero ayaw namin. First time home buyer ka. Tapos dadaan ka. Ngayon meron ng stress test. Kasi may stress ka kababayad niya ng bahay na yan eh. Monthly bills. Hindi naman sa maraming mga kilala ko sa trabaho, nagkaroon ng bahay, umutang ng bahay, bumalik ng apartment. House loan, car loan. So nag-apartment yung mga kasama ko sa trabaho ulit. Nung araw yun, ewan ko lang ngayon kung nasaan sila nakatira, kung nakautang ulit ng bahay. Tsaka dito sa Canada, alagaan mo yung credit score mo. Kasi pag nasira ang credit score mo, lalo na pag bibili ka ng sasakyan or mag-house loan ka, tatanungin ka pa kung maganda yung credit score mo. Check yan sa Equifax, yun, credit score. So yan, katulad yan, house loan, car loan, ganyan, car financing, lease car, check nila credit score mo. Maganda para ma-aprobahan ka. So ganyan ang buhay rito sa Canada. Dito sa Toronto, Ontario. Dito kasi ko sa Toronto, Ontario. Ang nalalaman ko, sinishare ko lang. So magastos. Kaya nung nagbakasyon akong Pinas tinanong ako ng kapatid ko. Sa tagal ko raw sa Canada, wala raw akong bahay. Naka-apartment lang kami.
So sa apartment kasi wala na kaming ron, binabayaran maintenance, kasama na maintenance, all included na utilities. So pag may bahay ka, magastos, marami kang gagastusin dyan, mga utilities, yan, hydro bill, kung ano-ano pa. Lalo na pag summer, tatanim ka sa backyard mo. So pag naka-apartment ka, nung araw pa kasi namin nakuha yung apartment na yun, kaya mura pa ang upa. So ngayon, mahal ng rent ngayon dito sa Toronto, Ontario. Nako, hindi pa kasama ang utilities. Kaya hindi naman sa kawawa yung iba, hindi ma-maintain yung apartment. Nagbe-basement, naghahanap ng kwarto-kwarto. Tulad nung isang kasama ko sa trabaho, kwarto lang inuupahan. Napapanood nyo naman siguro sa ibang vlog, yung nagsasabi ng totoo kung anong buhay nila rito, yung totoong nagkukwento sa mga video nila, sa mga vlog nila na ganito ang upa, ganito ang So sa ngayon, expensive cost of living rito sa Toronto, Ontario. Ewan ko lang sa Alberta, napapanood ko maraming homeless doon. Sa ibang lugar ng Canada, napapanood ko sa ibang vlog. So ayan yan ang bahay, kwentong bahay, buhay Canada. So pag isang trabaho mo at may bahay ka, o dalawa kayong mag-asawa, tapos may anak ka, may katulong kang magbayad niya, maghulog buwan-buwan, tapos paupahan mo yung basement. Ganon diskarte ng iba, nagpapaupa. So ayan, bahay utang, car utang, ganyan dito. Ewan ko lang ibang Pilipino, baka mayaman. Basta ako mayaman sa utang. So thank you for watching my vlog, kwentong buhay Canada. Yan ganda ng bahay. Nangangarap din na magkaganyan kami ng anak ko. Sa ngayon hindi pa. So by the way, pala yung bus, Toronto Transit Commission, naraan na. Mga oras yan may 15 minutes, 20 minutes, kaya yung iba umutang na sasakyan. Kasi time is gold dito, time is money dito sa Canada. Oras ang binabayaran, alam niyo na, per hour. So paalam na ulit. Thank you for watching my vlog. Kung gusto niyo yung kwento ko, nasa sa inyo na yon, paki-like. Kung ayaw nyo, okay lang, manood lang kayo, enjoy my vlog, enjoy my video. Buhay Canada, yan ang kwento ko, true story yan, wala nang edit to. Bye kabayan, kamusta sa inyo lahat?